Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Ay, ayan! Oh, lupit, ano? Hindi. Tapos, ang sigaw ng mga pink tae, ikulong na yan. Ikulong na yan. Sino nga ikukulong? Alam nyo kung bakit nagkaganire? Kasi siguro, malamang sa malamang, pinag-inita nila yung DepEd kasi nandyan si BP Sara noon. Di ba? Para pilayan nila ang DepEd, hindi nila gumawa ng classroom. Ganyan po sila namumulitika sa bayan natin. Kawawa ho. Alam mo, no wonder this country will have no future. Kasi nagpapalaki tayo ng mga kabataan na kulang sa edukasyon. Kulang ho. Mas educated pa po sila sa TikTok. Lahat ng natututunan nila sa TikTok, doon sila natututo. Delikado po kasi yun. Ang dami nagsasalita dyan sa TikTok na alanganin. Oo, ang dami po. Daming doktor-doktoran dyan. Abuguduhan. Kaya nakakatakot. Kasi yung edukasyon na sana nagtuturo sa atin na maging critical thinker, di ba? Dapat tayo ay nag-iisip ng matindi. Hindi lang basta-basta tanggap ng facts. Wala na. Bakit? Kasi nga, tulad ito nung panahon ng mga Espanyol. Kung maaalala ninyo, di ba? Kaya nga tayo ganito eh. Kaya tayo ganito. Nung panahon ng mga Espanyol, ayaw nila tayong pinag-aaral. Tayo mga Indio. Indio nga ang tawag sa atin. Ayaw tayo pinag-aaralan. Ayaw pinagbubuksan ng ating mga Biblia. Kaya dinidikta na lang nila yung mga paniniwala. Kasi doon sila nakakauto eh. Doon sa paniniwala. Doon sa pananampalataya. Kaya ayaw nilang pinabubuksan kasi i-interpret mo yan at malalaman mo katotohanan. So, nagdidikta na lang sila. Nag-uutos to mga pare. Kaya nga namuno sa atin nun, mga praile, di ba? Mga pare-pare. Ano nangyari sa bayan natin? Kurap. Kasi yung mga pare nun, kurap na eh. Kaya dala-dala natin yan hanggang sa buong kasaysayan natin, puro kurap. Kaya hindi ako naniniwala doon sigaw ng mga pare na anti-corruption, yung jogging ng jogging. Putang ina. Sorry Kayo nagsimula ng korupsyon dito, kayo nagdala, kayo mga pare ang nagdala ng korupsyon dito. Pasensya na pero that's the truth. Hindi ko sinasabing lahat ng pare masama Hindi ko sinasabing ganun. Maraming paring matino. Pero nagsimula sa atin, panuorin nyo sa kasaysayan natin, mga pare, mga kurap. Kaya kinurap yung minds natin. Ganito nangyayari. Ginawa nila tayong tanga nun. Indio, ayaw nga tayo pinag-aaral eh. Diba? Nililimitahan nga eh. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko ngayon. Kaya nga wala ang focus sa pag-aaral. Wala ang focus sa edukasyon. Ano focus? Kumulimbat ng napakaraming proyekto. Na kahit nga hindi kailangan ng tulay, may tulay. Flood control, hindi naman bumabaha. Nung nilagyan, lalong bumaha. Ang daming ganyan napanood ko yun. Dati naman, hindi daw bumabaha sa kanila. Nung nagkaroon ng flood control, lalong bumaha. Kasi nga, lagay ng lagay eh. Kung ano-ano hinaharang-harang, o hindi pinag-aralan, basta lang magka-proyekto. Yan ang priority ng gobyerno kaysa pag-aaral. Kaya nga, galit na galit si Angara. Natatawa ko, galit na galit kay sino ba may pasimuno niyan? Yung presidente nag-appoint sa'yo. Binanata naman ni DepEd Secretary Sonny Angara ang DPWH dahil 22 classroom lang ang naitayo sa buong bansa ngayong taon. Giit ni Angara, inuna raw kasi ang flood control projects. Yan ang express report ni Maricel Halili. Flood control o pagpapatayo ng classroom? Alin dyan ang mas prioridad? Kung si Education Secretary Sonny Angara ang tatanungin, tila mas nag-focus daw ang Department of Public Works and Highways sa flood control. Hirit yan ni Angara kasunod ng inulat ng Department of Public Works and Highways na nasa 22 classroom lang ang naipatayo ngayong taon. Kakarimpot ang bilang na yan kumpara sa target sanang 1,700 na silid-aralan. Grabe, no? Bastusan. Dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan. Yung mga kabataan kailangan nasa tamang environment ho sila.
Sa kabilang banda, tiwala si Angara na mapapabilis ang pagpapatayo ng bagong classroom sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero mungkahi ng kalihim, dapat isama na rin ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Mula raw kasi 2018, DPWH lang ang may kapangyarihan dito. Bukod sa LGU, gusto rin ni Angara na ikonsidera ang public-private. Alam mo kung bakit? Busy sila sa ibang sa ibang proyekto. Totoo nga, hindi ako nagbibiro. Ito. Busy sila sa mga ganitong proyekto, Nakakubra ng halos 2 bilyong pisong kontrata sa LTO ang kumpanyang iniugnay sa nagbitiw na kongresistang. Nakakubra ka na naman? Anak ka ng puta. Kubra na naman? Lagi ka na lang nakakubra. Ang lupit mo talaga, ibang level ka. Idol ko ito. Gusto ko paglaki ko maging Zaldico ako. Ang lupit nakakubra na naman siya. Si Zaldico, ayon sa hepe ng LTO, may mga irregularidad sa mga proyekto tulad ng sobra-sobrang pagbabayad. Nakatutok si Mariz Umali. Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldico, lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa 3 proyekto niko sa ahensya. Grabe, no? Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility, and improper computation of the contract results in overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating Pangulo. Hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito. Upon closer investigation, it was further determined that the joint venture contractors of this project were LDLA Marketing and Trading and SunWest Corporation and SunWest Corporation and Development Corporation. Notably, one of the entities, SunWest Construction, has been linked to ako Bicol Representative Elizalde Saldico. Naku po, Ito patay po ka yung tayo Central dyan. Command Center na isa sa 3 proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kanyo finlag? Kasi kung makikita ninyo, bagamat operational naman daw, iilan lamang yung mga equipment dito gaya ng mga desktop, LED screen bukod sa server sa baba. Pero nakakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinaimbestigahan na ito ngayon ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang din sa pinaiimbestigahan ngayon ng LTO ang IT Training Hub at ang Road Safety Interactive Center na may kontratang nagkakahalaga ng tig mahigit 499 million Lupit pesos. talaga nito, Brad. Ayon kay Assistant Secretary Lacanilao, ang mga kontrata ay pinirmahan noong 2021 sa panahon ni dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at binayaran daw ng buo sa panahon ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong 2023 at 2024. Yes, kasi siya ang pumirma. Kung ako ang tatanungin, pangalawa, bakit ho i-receive itong building na to kung alam po natin na kailangan maimbestigahan? Si Mendoza iginiit na walang irregularidad sa pagbabayad ng LTO sa mga proyekto. So, nung tinapos ng kontratista yung project, meron naman tayong mga technical working groups who check yung compliances. Yun lang po namin nabayaran. Pero mind you, ang binayaran lang namin yung tail end ng kontrata kasi may previous payments made by the previous administration. Tungkol naman sa mga alegasyon ng overpricing at pagkakaugnay ng kontratistang SunWest, sabi ni Mendoza, At that time ng SunWest, hindi naman issue at that time Hindi pa siya naba-blacklist o wala namang negative information at that time. So, okay lang yan. sinubukan naming kunan ng pahayag si dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at ang SunWest, pero hindi nila sinasagot ang aming mga tawag at text. Bakit? Habang sinusubukan namin kunin ang pahayag ng LDLA Marketing and Trading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Pinakita naman dito kita nyo, yan, no? Yung bilyon-bilyon na pinaggastusan, no? Lupit.
Sabi kasi wala pa naman daw record yung SunWest at that time na masama or something. Hindi pa kasi nadidiscover. At saka nasa posisyon pa yung mga animal na yan. Oh, di ba? Kaya hindi pa masabi kung maganda ba o hindi maganda yung nailagay dyan. Pero kitang-kita naman po natin. Alam nyo, ito may papakita lang po tayo. Ito. Napakaganda ho kasi nitong, kasi isa pa hong issue, aside from nangyayari ngayon dyan sa ombudsman, ito ho kasing magandang article. Basahin nyo po ito. Napakaganda. Hindi ko, summary lang po ang aking sa inyo, i-discuss. Kasi napakaganda ho kung babasahin nyo talaga ho itong article na ito. Dito, tinilakay ni Roberto Tiglao na buti nga daw ngayon may social media na kasi isa sa mga ngayon, alam naman po natin na napakaraming misinformation at kontrolado ho nila yung media, di ba? Kapag dating sa mga issue. Kaya nga dito napakaganda na mas maunawaan ho natin kasi ngayon ginagamit siyang ombudsman through Remulla na usigin ito hong si VP Sara Duterte. Pero ilinawin ho natin, sabi nga niya dito sa article, tanging COA ang may kapangyarihang mag-audit ng pondo ng gobyerno. Yan ay nasa batas. Ayon yan sa Article 9, Section 2, at naandyan din sa Konstitusyon yung PD 1445 na COA ang sole authority sa pagsuri kung tama at naayon sa batas ang paggastos ng pondo. Walang iba. Pag sinabi mong sole authority, ito yung meron lamang kapangyarihan, COA. At ang papel ng ombudsman, umasa ito sa mga audit findings ng COA bilang pangunahing ebidensya. Kung walang disallowance o referral mula sa COA, wala ring batayang kasong kriminal. Tanging kung may intent to commit corruption na nakita ng COA, saka ito i-refer sa ombudsman. Ibig sabihin, hindi po pala pwedeng ombudsman ang magsimula nito. Dapat to COA. Yan o importante. Sandali. Akala ko ba merong notice of disallowance nung panahon ni VP Sara Duterte. Na ayon sa artikulo, noong Agosto 2024, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance 2024-002-100 para sa 73.2 million ng 125 million confidential funds. O, linawin natin mali yung impormasyon na 125 million ang notice of disallowance. Only 73.2 ang notice of disallowance. Dahilan. Ano daw ba ang dahilan ng notice of disallowance? Kulang sa detalye ang ilang acknowledgement receipt, walang pangalan, pirma o petsa. Saan? Sa reward at sa safe house rental. Ibig sabihin, hindi ito nangangahulugang nakaw o abuso, kundi technical documentation issue lamang. Siyempre, to protect the names of the reward. Kasi meron yan sa PDEA, naka-attend kami niyan dati. Kaya nga meron din sila, di ba, na mga confidential intelligence funds. Yung mga tumanggap ng reward money, nakamaskara. Kasi sila daw yung nagbigay ng information. And nobody's questioning that. Milyon-milyon yun And parang ceremony yun Sabi ko nga, sana pala nagdala ako ng mask. Tapos bigla na lang akong umakyat doon. Di ba? No one can confirm kung yung binibigyan ba ng PDEA tama o mali. And they will not, siyempre, na expose yung kanilang binigyan ng reward. Lalong-lalo na yung sa safe house. And that's what VP Sara did. Hindi niya po binigay yung pangalan ng safe house o sino yung nirewardan. Naturalmente.
Tapos, nandito rin 51 million ang na-audit at probado ng COA. Ibig sabihin, hindi lahat ng pondo ay questionable. Wala ring indikasyon na personal gain o misuse. Kaya nga, nakakuha ang OBP ng malinis unmodified audit opinion para sa 2022-2023. Indikasyon na maayos at transparent ang accounting records. Yan po ay binigay ng COA. Clean audit. Unmodified. Ang meron lang yung isang disallowance lang ang naiulat, wala na ibang pending disallowance. Bakit? Dahil nga po doon sa hindi pwedeng i-reveal. Ngayon, sabi nga dito, COA Joint Circular 2015-01 para sa confidential and intelligence funds, hindi kinakailangan detalyado ang resibo, coded o redacted ang mga pangalan para sa seguridad. Kaya normal na kulang ang dokumentasyon. Normal po yun. Kaya nga etong mga nagbibintang, katarantaduhan po. Ito ang matindi dito. Walang COA referral. Ibig sabihin, dapat walang kaso sa ombudsman. Ang issue ay accounting matter, hindi graft case. COA's clean audit at walang finding ng corruption ang pinakamalakas na ebidensya na legal at tama ang paggastos na pondo. Ang konklusyon, ang 125 issue ay pinalaki sa media at ginamit sa politika. Partikular na, dagdag ko na lang to. Partikular na si Martin Romualdez. Gago! Ang COA at ombudsman na hindi pa nagdedeklara ng anumang korupsyon kaya hindi ito maaring ituring na kaso ng katiwalian sa batas. Kaya nga dapat to, bantayan natin dito, malinaw sa article ni Roberto Tiglao na sinasabi COA ang may sole authority. Kung sinabi ng COA, oy, merong questionable at kaduda-dudang corruption o maaring probable cause of corruption dito sa issue na to, yan, pwede sigurong gumalaw na ang ombudsman. Hindi ho pinagagalaw ang ombudsman nang wala namang COA report na masama. Ang sinasabi lang dito, nagkaroon lang ng hindi pagsisiwalat ng pangalan nung mga binigyan ng reward at nung kanilang safe house. Which is, again, it's a normal na gawain. Hindi sinasabi ang safe house. Saan kayo nakakita safe house na ibinulgar? Remember, every document that is presented to COA can be seen by the public, can be exposed. So bakit mo isasabihin dyan? Bakit mo isasabihin na, dito namin itinira sa kondo na ito, o dito namin tinira sa bahay bakasyunan dito. Saan ka nakakita ng ganun? O sino yung binigyan ng reward? Si Juan de la Cruz, si June de la Cruz, at saka si Ray de la Cruz. Sa nakatira ngayon sa ganito. May tarantado ba kayo? So pinalaki lang ho ito ng media. At ngayon, mukhang yan ang pupuntiryahin ng ombudsman kahit wala pong masamang report mula sa COA. Naku po, kakaiba talaga itong gobyerno natin. Kaya bantayan po natin itong si Remulla dahil yan na po ang kanilang last bet. Actually, di ba sabi nga ni Amy, di ba? Yung PI, tapos yung impeachment, pareho mga hindi nagtagumpay. Tapos eto ngayon, etong ombudsman. Ako feeling ko, meron pang pang-apat . At actually, naikwento sa akin to, di ko na lang sasabihin sa inyo, pero naikwento sa akin to. May pang-apat. Dahil daw, di umano, allegedly, from a very confident, very reliable source. Yung pang-apat daw ay, sabi nila, chuchugihin. Nino? Tanong nyo sa Amerika. Kasi, alam nyo, this is a geopolitics issue. Maniwala ko kayo sa akin o hindi. Pero yan ho talaga. Ang kwento ho talaga dyan,
yayariin siya dahil ayaw nilang maging presidente si VP Sara Duterte dahil the geopolitics would change. Di ba? It will change. Kasi ngayon, uto-uto itong presidente natin na makipag-away sa China, guluhin ng China. Uto-uto Again, I'm not for China. That's not my point here. Ang point ko dito, every sigalot or every conflict sa ibang bansa ay dapat to as much as possible diplomatic in all countries. All, not just China. Diplomatic. Hindi dapat ina-adjit. Hindi dapat ganun. Kaya nga ang ganda noon Kasi tinan nyo, noon wala namang bombahan, wala namang ganyan. Yung mga magsasaka natin, nakakaano ng maayos. Ngayon, hindi na, wala na, magulo na. Bakit? Dahil sa pag-a-adjit nito mga tuta ng Amerika na opisyal natin. Kilala nyo na yan, di ba? Tralala. Di ba? Tuta ng Amerika. Kaya ayan, hindi tayo makaano ng malaya dahil nga sa ganyan. Pag nawala si Marcos, ang hinala nila kay VP Sara Duterte, magiging diplomatic siya sa lahat. Kasi paulit-ulit naman yung sinasabi yan Magiging friends to all tayo, diplomatic tayo dapat. Hindi ko nga alam ba tayo gusto natin makipaggulo O akala mo naman may poprotekta sa atin pag tayo ginulo. Bobo kasi yung nakaupo, presidente natin Sorry, totoo naman Akala niya, hindi niya aralin yung ibang mga bansa na nagdepende sa Amerika at nung nagkagera, nga. Di ba? Pag-aralan niya yan. Hindi niya pinag-aaralan Ewan ko kung ano ginagawa niyang ano na yan.